Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back. Ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys. Sa ngayon, wala muna tayong battle review. Ang re-reviewin natin ngayon ay itong match-up na binagsak ni Bossing Arik kani-kanina lang. So, August 11 ngayon. For sure, mapapanood nyo to bukas. So, August 12. Pero ayun, tangina. Ito first impression, akala ko hindi flip top yung poster na to. So, kanina, kwento ko lang bago tayo mag-start sa review ng match-up na to. Kwento ko lang. Actually, nag-Facebook ako kanina. Tapos nakita ko to. Itong poster. Hindi ko siya binasa. Kasi, hindi naman kasi, para sa akin hindi ganito ka-colorful yung yung mga posters ng flip top. So, to be honest, nung nakita ko siya, yung poster, akala ko FRBL or Motus. So, sabi ko, saka ko na lang titignan. Tapos, may mga, syempre, may mga friends ako, may friends ako sa Facebook na syempre, mga flip top fan. Nakita ko may mga share. Tapos, yung mga line up. So, pagtingin ko, ito yun. So, sabi ko, ala pucha, flip top poster na pala yun. Dinadaan-daanan ko lang. So, ayun, hanggang sa tinignan ko, inumpisahan ko inumpisahan ko nga sa taas, hindi ko siya inumpisahan sa baba. Yun, nakita ko, GL versus Husky, tapos GL versus Ruffian. Sabi ko, puta, dalawang GL sa isang gabi? Nababaliw na ba si GL? Bitin ba sa kanya yung isang battle? Bitin ba sa kanya yung alam mo, ang dami mong daming thoughts na napapasok eh. Bakit dalawa yung battle ni GL? 'Di ba? So, parang parang Husky and Ruffian versus GL. Parang ganun yung nagiging nagiging takbo eh. 'Di ba? So, ayun. Proceed tayo sa ilang battle ba to? 2, 4, 6, 8. Proceed tayo sa 8 battles na to. Bigyan natin ng magandang, tangina, on the spot to guys, wala akong kodigo, walang sulat, walang kahit di ako nagsulat. Ano lang talaga, pagka tingin ko ng poster, may nabasa ako sa isa nating video, nag-comment doon na parang insights ba sa match up or sa event na to. So, biglaan, hindi ko siya naisip na bigyan ng prediction or na-reviewin yung itong poster na to. Pero since maganda siyang topic, sige, on the spot review, on the spot prediction. Okay? So game, umpisa natin sa, actually puta, ang lupit ng lineup kasi hindi mo masasabing main event yung GL versus Husky. Hindi mo rin pwedeng masabi na better na event, main event yung GL versus Rap. Hindi eh. Kasi pucha, lahat main event, especially yung isa buhay,
Lip Cramban, Katana Saint Ice, Jonas Fruz. Men, pang main event na si Jonas. Alam nyo yan, ilang beses nang nag-main event si Jonas. Laban niya kay Plasma. Co-main event pala siya. Co-main event ba siya? Kasi alam ko, hindi tama siya. Okay, basta, main event siya nung sa second sight. 'Di ba? Maraming main event si Jonas. Tapos maugulat ka nasa baba siya. Siya yung pinakaunang babattle. 'Di ba? Parang ang bago lang na makikita mo yung pangalan ni Jonas sa baba. 'Di ba? So game on the spot to guys, on the spot. Walang kahit na anong kodigo, walang sulat. Wala nga akong headset Wala naman tayo papakinggan 'di ba? So game. Jonas versus Fruz. Okay. Kung sinong liamado, kung sinong dehado, para sa akin siguro one-sided Jonas ang magiging prediction ko sa unang battle na to. So, sa tingin ko, kaya nilagay si Jonas sa unang battle, unang pasabog sa gabi, feeling ko, kasi para ma-set ni Jonas yung aura, yung momentum sa buong event. Kasi alam natin yung kalidad ng isang Jonas. Lap trip kung lap trip, bara kung bara, technical kung technical, di ba? So, sa tingin ko, kaya nilagay si Jonas dyan para maset niya yung standards para pag nag-perform yung ibang battle is, 'di ba, yung ibang mga battle MC, andun na yung momentum, andun na yung aura. So, sa tingin ko, isa yun sa mga reason kung bakit si Jonas ang nasa baba. Kasi, pwede namang sila J-Block yung nasa first battle, or pwedeng sila MZ, diba? Pwede. Pero anong nangyari si Jonas? Siguro para sa akin para makapag-set talaga ng mataas na momentum, mataas na standard yung kailangang higitan ng mga sumunod na battle. Yun lang naman sa akin. So Jonas versus Fruz, para sa akin, lamang si Jonas dito sa lahat ng kategory So, si Jonas, alam naman natin, kaya niyang tumechnical kung gusto niya, especially comedy, kasi yun yung forte ni Jonas comedy, actually dun mo lang talaga siya, tapos yung entertainment, comedy, jokes, dun iikot yung sulat ni Jonas pero pag si Jonas umatake ng seryoso, pag si Jonas umatake ng technical, hindi mo rin pwedeng tulugan kasi konektado pa rin kumo-connect pa rin 'di ba? Kaya sa tingin ko malaki yung lamang ni Jonas sa sa matchup na to. Kay Fruz, masasabi natin na at some point may mga jokes na rin siyang binibitawan. Pero si Fruz kasi nakilala natin siya sa mga multis, 'di ba? So props sa mga multis ni Fruz. Sobrang consistent ni Fruz sa mga multis na 'yan. Kung paano ko siya napanood sa unang battle na na-review ko sa kanya hanggang sa battle niya kay Tipsy D, 'di ba? Nagmumulti pa rin siya. So kudos doon sa sulat ni Fruz kasi hindi ako battle MC, pero alam ko na kung paano gaano kahirap magsulat ng mga multis, 'di ba? So ayun, siguro sa overall performance tayo titingin dito kasi style clash, 'di ba? Jonas overall, 'di ba? Sa overall kayang-kaya, well-rounded kumbaga. Si Fruz naman more on technical to punto, 'di ba? Tapos sabi ko nga may mga jokes na rin naman si Fruz, pero sa tingin ko kailangan ni Fruz na mas ma-improve yung mga jokes niya na kayang tumapat sa mga jokes ni Jonas. Then kay Jonas naman, kailangan niya ng malinis na performance dito kasi
kapag isa o dalawang round nadapa si Jonas dito, nagkaroon ng slip ups ng starter, tapos nagkataon na malinis yung mga bitaw ni Fruz dito ng mga multis niya, possible maging dikit at makuha pa ni Fruz yun. So ayun, sa tingin ko isa style clash, technicals, multis versus comedy, 'di ba? Entertainment. So ayun, ganoon lang naman. In terms of performance, I think malaki yung lamang ni Jonas dito. Pero hindi mo rin pwedeng tulugan si Fruz kasi once na makuha niya yung momentum, susunod-sunod rin ka neto eh. 'Di ba? Ayun. Prediction sa first battle, I'll go with Jonas. Siguro sa score na 10-8, no? Ganun lang. Or pwedeng 10-7. Ganun siya, ganun kalaki yung, para sa akin lang naman, ganun kalaki yung lamang ni Jonas sa ano na to, sa matchup na to. So ayun, I think 10-7 kasi battle of effectivity rin to eh. Possible kasi maging effective si Jonas. Possible kasi maging ineffective si Jonas, tapos si Fruz naman maging effective. 'Di ba? It's a battle of effectivity. Ganun pa rin naman, doon pa rin naman magfo-fall yun eh. Yun. Pero initial prediction, I'll go with Jonas dito. Jonas ang prefer ko dito or ang boto ko dito. 10-7. Tapos sunod, J Black versus Slack 1. Ito ang malupit na match-up, men. 'Di ba? Ang ganda ng nabuo kong ano dito, konsepto sa battle na to. J Black, Isabuhay 2021 champ. Tapos natalo niya si Vitrum sa huling battle sa gubat na redeem, no? Na-redeem niya yung sarili niya against Pistol. 'Di ba? Kasi alam naman natin na marami nagsasabi na si J Black daw is parang pandemic champion, ano pa, chamba, 'di ba? Ganun yung mga sinasabi o yung mga comment nila kay J Black. Pero simula nung na-redeem niya yung sarili niya against Pistol, ayun na, nagkaroon ng ng blast na hindi or mali yung mga iniisip ng tao sa kanya. So, tapos Slack 1, although hindi naging maganda yung performance ni Slack 1 sa battle niya kay Ahon yun eh. Sino ba yung kalaban? Nakalimutan ko na kung sino yung kalaban ni Slack 1. Basta Ahon Day 3 yun. Yung Calasinho Poison. Ayun, yun. May kalaban nakalimutan ko na kung sino yung kalaban niya. Basta, ayun. Although hindi naging maganda yung performance niya doon, kung babalikan mo yung first and second round niya sa Isabuhay against Class G and Raffian, kaabang-abang eh. So bakit naman kaabang-abang tong matchup na to para sa akin? Men, sabi ko nga, kung babalikan nyo yung kung babalikan mo yung past battles ni Slack 1 against Class G at Raffian, ano ba sila sa mga pinanggalingan nilang liga? Champion lang naman, 'di ba? So, first round ng Isabuhay 2024, tinalo ni Slack 1 si Class G, which is kampiyon ng pedestal. Yung unang pedestal. Second round, tinalo naman ni Slack 1 si Raffian. Si Raffian na kampiyon naman ng FRBL at yun din yung season 1. So, what do you expect? Another champion na naman ang kalaban ni Slack 1. So, para sa akin, base sa, pares ko kasi napanood ng live yun eh. Yung laban niya kay Class G, laban niya kay Raffian. So, based on my preferences, mas malakas si Slack 1 eh kapag, alam mo yun, may mga titulo yung kalaban niya. So, itong battle na to, J Black versus Slack 1, mahirap gawan ng prediction to. Pwede kasing, actually 50-50 siya. Depende yun, depende sa magiging performance ni Slack 1. Kung ang performance ni Slack 1 dito is yung katulad ng
performance niya kay kay Class G tsaka kay Raffian, possible dumikit or possible lumamang pa siya, makuha niya pa yung panalo. Pero kung yung maging performance naman ni Slack 1 dito is sloppy, katulad nung past battle niya sa Ahon Day 3, wala, kakainin siya ni J-Black dito. Kay J-Black naman, wag lang mawawala yung momentum. Wag lang magkakaroon ng stutter. Wag lang magchuchok. Ayun, 'di ba? Tapos, syempre, kailangan pa rin ni J-Black na pumuntos. Punchlines, haymakers, magandang mga setup, preferences, magandang angulo, 'di ba? Yung mga bagong angulo. So, kung ako tatanungin dito, mahirap siyang bigyan ng prediction kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, si Slack 1, napanood ko siya sa dalawang battle na magkasunod. First and second round ng Isa Buhay 2024 at grabe yun. Grabe yun. So, mahirap to. Kung yung Jonas Fruz, binigyan ko ng 10-7 na score in favor of Jonas. And then, sige, breakdown pa natin ng konti si J-Black at Slack 1. Sa estilo, may hindi naman siya ganun kalayo eh. Hindi ganun kalayo yung gap ng sulat nila. Kasi technical yung J-Black eh. Technical din si Slack 1. Siguro ang lamang lang para sa akin ang lamang lang ni Slack 1 dito is yung mga jokes. Kasi bihira natin marinig si J-Black na nagjo-joke eh. 'Di ba? More on technicals at punto si J-Black eh. Doon siya malakas eh. Si Slack 1 naman, kaya niyang tumechnical, kaya niyang baliin yung mga preferences, kaya niyang baliin yung mga punto, magse-set up siya ng seryoso, maglalan sa jokes, kaya niyang magganon eh. Kumbaga clowning, kaya niyang i-clown si J-Black dito. 'Di ba? Mahirap siyang bigyan ng prediction. Sabi ko nga, wag lang magcho-choke si Slack 1 at si J-Black. Pero ayun, let's say nasa A game sila parehas. Sa tingin ko, putang ina, ang hirap talaga, no? Ano pa lang to? Prediction pa lang natin to sa battle, Sa match up na to, prediction pa lang natin sa lineup na to, Mahirap nang bigyan ng tamang tamang prediction, 'di ba? Sa tingin ko, feeling ko kasi totodo si Slack 1 dito eh. Feeling ko totodo si Slack 1. Feeling ko lalabas yung Slack 1 na lumaban kay Class G, lumaban kay Raffian eh. Kasi, yun nga eh, may mga titulo yung mga tinalo niya. And feeling ko mas malakas si Slack 1 kapag may titulong hawak yung kalaban eh. Kasi syempre gigil. 'Di ba? Andun yung gigil ni Slack 1. Pero, hindi ko pa kasi napapanood yung battle ni J-Black kay Vitrum eh. Kasi hindi pa uploaded eh. Which is, mahirap ding sundan kasi J-Black, Vitrum, finalist ng Isa Buhay 2024. Diba? Nandun eh, na paano natalo ni J-Black ang isang Vitrum na kupal. Diba? Anong estilo yung ginamit niya? Andun yung sagot dun eh. Diba? Kaya mahirap bigyan ng prediction to. It's a 50-50 para sa akin. Pwedeng Slack 1, pwedeng J-Black. 10-9 in favor of J-Black, 10-9 in favor of Slack 1. Ganun siya sa akin. Siguro, pipili ako dito para sa akin, pero hindi siya, kumbaga, formality na lang. Kasi para sa akin, either way to eh. Either way talaga to. Unlike dun sa Jonas Fruz na, talaga siya, one-sided. One-sided yun para sa akin. Pero yung J-Black Slack 1, sa tingin ko, J-Black Slack 1 is 50-50 to. Yun. Siguro, since hindi ako makapili talaga, tangin, ang hirap. Ang hirap, para sa akin, ang hirap eh. Kasi, depende yun eh. Depende sa magiging sulat nila. Diba? Okay, sige. Formality.
formality either way talaga to para sa akin. Ayokong pumili sana pero since nandito tayo sa prediction ng match-up and ang unfair naman kung hindi ako boboto dito, 'di ba? Kasi bumoto na ako kay Jonas at Fruz. So sa tingin ko ang hirap. Mahirap talaga siya. 'Di ba? Siguro kung napanood ko yung laban ni J Black or siguro kung uploaded na yung battle ni J Black at ni Vitrum, siguro mas feeling ko mas mabilis na bigyan ng ng prediction. Pero sige, go. Ito, I'll go with Slack 1 dito. 10-9 in favor of Slack 1. Pero either way to. Okay, sana naintindihan nyo. 10-9 in favor of Slack 1. Ganun siya kadikit. Ganun siya hirap bigyan ng prediction. Kasi nga, yun nga, style clash. I mean, parehas sila ng, sorry. Hindi sila style clash. Parehas sila ng halos ng estilo, pero mas lumalamang si Slack 1 dito sa kategory ng entertainment at jokes. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, kaya niyang baliin yung iba't ibang references, magsiset up siya ng seryoso, maglalan sa jokes. Si J Black naman, tuloy-tuloy technical punto Diba? Ganun siya. So, siguro, I'll go with Slack 1 dito ng konting-konti lang. Slack 1 ako dito. 10-9. Okay? Next. Ito ang mahirap. Dalawang kampyon, magkasunod pa na taon. 2022 champ, Isabuhay 2022 champion, Pistolero versus Isabuhay 2023 champion Invictus. Woo! Okay, ganito. Wag lang maging overconfident ulit si Pistol. Ayun lang. Yun lang yung masasabi ko. Kasi yung laban niya kay J Black, 'di ba? Sa pre-battle interview, 'di ba? Parang naging overconfident si Pistol na J Black hindi naman manalo sa akin. Parang ganoon Basta kung napanood niyo yung pre-battle interview nila, makikita niyo 'yun doon. So parang ganoon So wag lang magiging overconfident si Pistol dito. Makukuha niya to one-sided. So yun, ganun ko siya nakikita. Si Invictus kasi, yung style kasi niya holorhyme. Yung estilo niya na parang para sa akin sa preference ko lang naman. Sa preference ko lang yung estilo niya na na holorhyme, feeling ko hindi yun enough para matalo mo ang isang pistolero. Yun, mabilis lang na prediction sa match-up na to, sa dalawang kampiyon na to. Props kay Invictus sa mga holos niya, sa rhyming, sa multis, props doon. Pero sa tingin ko, yung ganong estilo is hindi enough para matalo mo ang isang pistol na kayang-kayang mag-diffuse ng kahit anong estilo. 'Di ba? Wag nga lang siyang magkakaroon ng overconfident. Kasi yun dun nadapa si Pistol sa pagiging overconfident niya against J Black Hindi niya namalayan na ganun pala kalakas yung sulat ni J Black, 'di ba? So ngayon, kay Pistol, wag lang siya maging overconfident. Laban kung laban, dikdikan kung dikdikan. Kay Invictus naman, kailangan niyang humanap ng ibang way. 'Di ba? Hindi lang dapat siya mag-focus sa holos. Kasi alam na ganun yung laro 'Di ba? Alam na ng mga battle MC na ganun yung laro ni Invictus. So sa tingin ko, marami ng pang-diffuse doon sa ganung estilo. So kailangan na lang ni Invictus maging mas creative, patunayan na isa siyang kampiyon, talunan yung isa pang kampiyon sa previous year kung kailan siya nagkampiyon. Ganun dapat ganun yung mindset. So ayun, didikit si Invictus dito in terms of sulat. Pero in terms of overall performance,
Si Pistol kasi kaya rin niyang i-clown eh. Kaya ka rin niyang i-clown. Diba? Kung ganito lang yung performance na ibibigay mo, tangina ika-clown ka na ito. I-diffuse niya kung ano yung binigay mong laro. Ganon kalakas ang isang Pistol. Ito share ko lang. Yung laban ni Pistol tsaka ni Mot, tangina alam nyo bang binoto ko dun si Mot, pero nung nag-advance si Pistol, 'di ba? Kasi waiting si ano nun eh. Tama 'di ba? Waiting si Mot na no kasi ba nag-concede si J Black. Si Mot ang waiting. Tapos nung nag-advance si Pistol, ako to be honest, kinabahan ako doon kasi yun nga, knowing Pistol kung paano siya magsulat, kaya niya mag-diffuse ng iba't ibang style eh. So sa tingin ko, puta may hirapan si Mot dito. Kasi paano kung nagawan na ni Pistol ng paraan para paano i-diffuse yung estilo ni Mot, yari, 'di ba? So ganun ko nakikita ang isang Pistol, ganun siya kahirap labanan. 'Di ba? Ayun, ganun lang naman. So more dapat maging maging mas creative si Invictus sa part na to kasi putya pistolero yan. 2 times champ, magkaibang liga pa, magkasunod pa. 'Di ba? 2021, I think Kumugan 2021 or hindi ko na maalala. Basta 2022 isa buhay siya. 'Di ba? 'Yun. Siguro didikit si Invictus pero I'll go with Pistol dito 10-8. 'Yun, 10-8 ang score. So balikan natin recap tayo. Jonas 10-7. J Black Slack 1 10-9. Ito either way to. Formality lang yung boto ko pero either way talaga to para sa akin. So Jonas 10-7, Slack 1 10-9, then Pistol 10-8. Another champion, MZite versus MP3. Ito nakakagulat. 'Di ba? Ito yung nakakagulat na matchup. Kumbaga parang ang bilis naman. Naalala nyo to. Ito, sana naalala nyo to. Isabuhay 2020. First round, MZite versus Unico. Ganun yung reaction ko nung nakita ko tong MZite versus MP3. So bakit? No? Bakit ako nagulat dun sa MZite versus Unico sa first round ng Isabuhay? Men, Unico nung time na yon, sunod-sunod yung panalo niya. Para sa akin sa experience sa mga kasabayan niya, umaangat siya. Pero yung experience against MZite, tapos nasa tournament, tapos first round, magka-bracket kayo sa first round, parang sayang na magtatapat agad yung Unico tsaka MZite sa first round ng Isabuhay. Okay sana kung magkaibang bracket sila eh. Mas makukuha ni Unico yung momentum or yung formula sa Isabuhay. Pero po siya pinagtapat agad sila. Ganun yung reaction ko dito nung nakita ko yung MZite versus MP3. Sabi ko, puta parang ang aga naman. Ang aga naman na pagtapatin si MZite at MP3. At hindi ko makita yung kasagutan kung bakit binigay kaagad ni Boss Arik si MP3 kay MZite. Wala naman silang beef. Di ba? Wala naman silang beef or kahit na ano. Kaya nakakapagtaka lang na puta MZite sa MP3. Why? Yun yung question eh. Di ba? Okay sana kung iba yung kalaban ni MP3. Maintindihan ko yun. Pero putang ina, MZite kaagad, parang ang ano lang, nakakagulat lang, 'di ba? So ayun, props kay MP3 pero based dun sa huling performance niya na napanood ko ng live laban kay Cripley, sa tingin ko mahihirapan siyang tapatan ng isang MZite, 'di ba? Kay MZite naman, although talo siya sa huling battle niya kay Tipsy D, pero makikita mo yung makikita mo pa rin yung kung paano kalinis, kapulido,
mag-perform, magsulat si Mzite eh. Diba? Hindi mo yun pwedeng i-disregard na si Mzite is si Mzite. Hindi ko nga alam kung bakit maraming basher tong si Mzite eh. Diba? Para sa akin, hindi naman, marami nagsasabi na, ano daw, na hindi daw niya deserve yung mga ganito, mayabang daw. Yung mga nagsasabi na mayabang si Mzite, kupal kayo. Nakakausap ko to sa Mzite sa mga events, sa Flip Top, sa Insane, sa Motus. Guys, pabait sa Mzite. Di ko alam kung saan galing yung mga pinupunto nyo na mayabang sa Mzite, hindi. Mabait sa Mzite. Yun lang. Diba? Yun lang masasabi ko. Kaya tigil-tigilan nyo yung pambabash kay Mzite, mga kupal kayo. Ayun. So, ayun. Eto, one-sided din to para sa akin. Sorry kay MP3. Si MP3 tropa rin to. Nakakausap ko rin to. Sa chat, sa personal. Actually, nung last ahon ata nagkausap kami. Hindi ko na matandaan kung anong event yun. Basta, ahon ba yun? O, tama, ahon. Andun siya nun eh. So, ayun. Tropa. Pero sa tingin ko, malayo pa eh. Hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, parang ang aga. Ang aga naman na pagtapatin tong dalawang to. Diba? Pwede namang next year pa. Pwede namang sa susunod na event pa, 'di ba? Parang aga lang na ibigay si Mzite kay MP3. 'Yun, parang kay Jonas at Fruz. Ganun ko siya nakikita. Pero syempre kailangan ni MP3 naggulatin tayo sa magiging performance niya against Mzite. Against sa isang battle MC na naging kampiyon na sa lahat ng liga dito sa sa major tournaments dito sa Flip Top. 2x2, isa buhay, tsaka tryouts, 'di ba? Ang laking ang laking bato nun na kailangang itulak ni MP3 para mahigitan ang isang Mzite, 'di ba? So, ayun, gasolina to kay Mzite ay kay MP3, pero feeling ko malayo talaga eh, 'di ba? Sabihin natin A-game sila parehas, pucha. Ano bang A-game yung kailangan mo? Ano ba yung A-game na gusto mong maramdaman, 'di ba? Yung A-game ba na lumaban kay Lipcram? 'Di ba? Mzite na lumaban kay Lipcram, Mzite na lumaban kay Sak, Mzite na lumaban kay Apex. Ano ba? Anong Mzite ba yung gusto mo? 'Di ba? Pero feeling ko, yun, kailangan doble, triple ang lakas ni MP3 dito. So, yun, 10-7. Sorry kay MP3, pero yun, gulatin mo na lang kami sa performance mo against sa Mzite. Okay, so, yun, 10-7, Mzite. Malaki yung agot para sa akin talaga. So, yun, recap lang tayo bago tayo mag-proceed sa isa buhay. Jonas, 10-7. Slack 1, 10-9. Pistol, 10-8. Then, Mzite, 10-7. So, ayun. Sila na yung mga para sa akin nakakalamang. Jonas, Slack 1, Pistolero, Mzite. So, sorry kay J Black. Pero, ayun. Sa tingin ko, lamang si Slack 1 sa comedy talaga eh. Lalo na kung maging mas effective siya dito. Yun. Eto na. Katana, Saint Ice. Pwede ba natin laktawan to? Laktawan kaya muna natin to. Ano sa tingin nyo? Ang hirap na ito. Shoutout kay Saint Ice. Shoutout kay Katana. Si Katana, babait na tao to. Tahimik lang. Pero kilala ako na ito. Si Saint Ice naman, nasa intro ko, 'di ba? Na nasama ako ni Saint Ice sa sa sulat niya. So mahirap eh. Pwede mong sabihing lamang si Katana sa overall performance. Sa jokes, sa punto, sa setups, lamang si Katana dun eh. Pero, hindi pa kasi uploaded eh.
yung laban ni Saint Ice kay Zaki. Tong ina, di pa uploaded, pero sa mga nakapanood ng live, alam nyo kung gaano kalakas yung Saint Ice nun. 'Di ba? More on technicals si Saint Ice, freestyle, na hindi mo alam kung saan niya ilalagay yung mga freestyle niya. Pwedeng sa harapan, sa rebuttals, pwedeng sa gitna, ire-rebat niya yung ano, pwede, or sabihin natin kasama sa sulat niya na may freestyle siya doon. 'Di ba? Hindi mo masasabi eh. Ganun ka-talented ang isang Saint Ice. Ganun ka-talented ang isang Saint Ice. Kaya niya mag-freestyle kaya niya mag-rebat, yes. Kaya niya mag-freestyle or ipasok yung rebat sa gitna. Kaya niya mag on the spot freestyle. Tas sa ender, kaya niya mag-adlib. Kahit na ano rin. Depende sa kanya, ganun ka talented ang isang Saint Ice eh, 'di ba? Tapos kay Katana naman, actually si Katana ilang beses ko na to na review, ilang beses ko na to napanood sa Motos pa lang, 1 minutes, zoning. Consistent yung performance ni Katana. Ito lang yung masasabi ko dito. Kung napanood niyo yung laban ni Katana kay Casper sa Pedestal 3, wag lang magiging ganun yung performance ni Katana. Kasi kapag naging ganun yung performance ni Katana, yari siya dito kay Saint Ice. Ganun kadelikado ang isang Saint Ice. So, bakit ano bang meron sa performance ni Katana against Casper? Stumbles. Nawawala-wala. Hindi ganun ka-epektibo yung mga napili niyang references. Hindi epektibo yung mga angles na ginamit niya para kay Casper. Wag lang magiging ganun na Katana ang mapapanood natin. 'Di ba? Wag lang gasgas na anggulo ang mabitaw niya kay Saint Ice. Wag lang siyang mag-stumble, wag lang siyang mag-stutter. Mas maging creative siya dito. Hanapan niya ng butas yung mga freestyle niya. Mga freestyle ni Saint Ice, lagyan na niya ng shield yung sulat niya para kapag may unexpected punches, nakasalag na kagad. Alam mo yon? Yun, ganun lang. Kay Saint Ice naman, lamang si Saint Ice sa freestyle. Kasi yung freestyle ni Saint Ice, kakaiba eh. Sabihin na nating mahirap siyang iskuran kasi freestyle, pero kapag tumama kasi yun, puta, haymaker eh. Ganun yung tinutukoy ko sa inyo. Sabihin natin, sige, freestyle, hindi ko iskuran yan, freestyle yan eh. Pero kapag tumama yung freestyle, fuck, ang lakas nun ah. Mapapaganong ka na lang eh. Kaya automatic, may iskuran mo yun. Automatic, kala mo nabura na yung kalahating round, 1/4, 3/4 ng round ng kalaban, ganong kalakas. Sa mga nakapanood ng live ng laban ni Saint Ice kay Zaki, lalo na yung sa sobrang lakas ko sumabay na yung Diyos, putang inang yun, ang lakas nun. 'Di ba? Saka maintindihan ng mga nanood nung live yung sinasabi ko, 'di ba? Isa ka din ba sa napasigaw nung linya na yon? Ako, puta, oo eh. 'Di ba? Huwag lang magkakaroon ng ganong kalakas na momentum si Saint Ice kay Katana sa battle nila, kasi kahit gaano kalakas yung maging performance ni Katana, kapag natapatan ng ganong kalakas na freestyle ni Saint Ice, mabubura yon. Gets nyo? So, sa tingin ko na gets nyo naman yon. Pero sa tanong na sinong dehado, sinong liyamado, sa pag-breakdown ko kanina, feeling ko, putang hirap. Parang J-Block Slack 1 pala ang neto. Ang hatol dito. Pero sige, since nag-breakdown na tayo ng ng categories, 'di ba? So sabi ko nga, lamang si Katana dito sa pagiging overall or pagiging well-rounded. Kasi si Katana kaya niya mag-set up ng malalakas na haymaker, ng mga punchlines. Si Katana kaya niyang mag-jokes,
entertaining or entertainment. Kaya niya yun eh. Kumbaga, well-rounded talaga na MC to si Katana. Si Saint Ice naman, more on technicals. 'Di ba? Punto. Technicals at punto. Pero kapag tumama yung freestyle, tangina, maghanap ka na ng ipambabawi mo doon para mabawi mo yung freestyle na yun. 'Di ba? So, yun. Based sa pag-breakdown natin sa matchup nila, siguro feeling ko slight edge to. It's a 10 to 9 din to, parang J Black Slack 1, 10 to 9 in favor of Katana. So bakit ko binigay kay Katana yung boto ko? So sabi ko nga sa inyo, si Saint Ice sa freestyle siya talaga nagkakaroon ng momentum. First 2 battles dito sa first round ng Isa Buhay, ganon yung naging panlaban niya. Yung kay Jonas, yung plastic battle. Yung kay Zaki, hindi pa uploaded pero sabihin ko na. Yung kay Zaki, yung DJ, 'di ba? Yung DJ tsaka yung pagbuhos ng malakas ng ulan, na yun talaga yung bumura doon. So bakit ko binigay pa rin kay Katana ng konting-konting lamang? So sa tingin ko kasi si Katana kasi matalino bumatel to. Makikita nyo naman matalino siya gumawa ng angulo, matalino siya sumilip ng angulo. Laban niya nga kay Diyos, 'di ba? Tangina, grabe 'yun. Laban niya kay Da Vinci. Grabe yung mga angulo na ginamit siya doon. Kaya para sa akin, lamang si Katana dito sa angles Kaya niyang silipan to ng angulo si Saint Ice. And then since naging panlaban ni Saint Ice yung mga freestyle sa first and second round ng tournament, sa tingin ko meron ng bala dun si Katana. Kumbaga meron na siyang pang-diffuse dun sa sa mga freestyle na yun. Makakaisip to si Katana ng shield para sa mga freestyle niya. 'Di ba? Sa tingin ko lang naman. So ayun, 10-9 in favor of Katana. Ganon ko bibigyan ng hatol yun. So yun, Katana, dikit lang, wag lang masisira yung shield na gagawin ni Katana sa mga freestyle ni Saint Ice kasi tangina, tulog si Katana doon. So ganon. Ayun, Katana 10-9. Dikit lang. So proceed tayo sa another bracket. Lipcram versus Ban. Di ko alam pero mas to, baka kasi sabihin nyo bias pero hindi naman sa bias, pero feeling ko kasi mas experienced si Lipcram, lalo na sa Isa Buhay. Sa tingin ko mas experienced si Lipcram sa ganitong situation kasi nag-finals na to 'di ba? Feeling ko basta sa lahat ng aspects lamang si Lipcram dito. So it will be an upset kapag natalo si Lipcram. Kay Ban, props, pero katulad ng sinasabi ko sa Pistolero vs Invictus, feeling ko yung mga holos ni Invictus, yung mga multis is hindi enough para mapabagsak ang isang pistolero So same as Ban. Props kay Ban, andun yung pagiging well-rounded niya na MC, andun yung technical, andun yung mga punto, andun yung jokes, andun yung bars. Kayang pumunto kayang bumutas ni Ban. Pero sa tingin ko, ayun din yung magiging weakness niya. 'Di ba? Yun din yung magiging weakness ni Ban. Kasi kung ayun lang yung ibibigay niyang battle para kay Lipcram, technical, punto, kaya niya rin mag-jokes, 'di ba? Kaya, 'di ba? Pero if ever na yan lang yung ibibigay ni Ban, sa tingin ko hindi yun enough para matalo mo yung Lipcram na eksperyensado. Kay Lipcram naman, wag lang mag-choke. Yun lang ang nakikita kong reason
Ano lang to preference ko lang to guys. Kung sa tingin nyo si Ban ang lamang dito, go ahead. Pwede natin pag-usapan sa comment section. Pero ano ko lang to, prediction ko lang to, insights ko lang to sa sa poster na to. So yun. Para sa akin, I'll go with lip cram dito. Dikit lang din to. Siguro mga pwedeng 10 to 8 or pwedeng 10 to 9 eh. Hindi pa ako tapos kasi magbigay ng magbigay ng insights, pero ayun, sa tingin ko lamang si lip cram dito kasi mas well-rounded si lip cram, mas kaya niyang kontrolin yung mga sinusulat niyang mga bara. Kumbaga, magiging sa setup pa lang eh. Minsan kasi sa setup ni lip cram, andun na yung punches. So, kung naka 4 bar set si lip cram, pucha, tatlong jab yun. Tatlong suntok, tas pinaka haymaker, punchline, or one punch, 'di ba? KO. Ganun eh, ganun sumulat ang lip cram, lalo na kapag naka A-game to. Lalo na kapag handang-handa to. Tangin na may tulog si Ban dito para sa akin. Pero yun nga, wag lang magpapabaya si lip cram. Kasi pag nagpabaya si lip cram dito, mayayari siya dito kay Ban. Hindi pa natin napanood yung laban niya kay Cripply, pero sa tingin ko, dikit naman yung battle na yon. Either way yun sa tingin ko. Sayang nga eh, kasi lip cram versus Cripply sana yun. Props kay Ban pero bet ko sana kung lip cram versus Cripply eh. Pero yun, si Ban ang pinaka siya ang dark horse ngayon dito sa liga, sa tournament sa last 4 MC. Siya yung pinaka dark horse na kumbaga katulad nung kay J Black dun sa dun sa isa buhay na yon. Si J Black yung dark horse nun, di ba? So ganun din si Ban. Siya yung dark horse dito sa isa buhay 2025. Pero tinan mo, nandito na siya sa semis at 1 win away para sa finals. Hindi sila magkaiba ng estilo. Parehas sila. Si lip cram, kaya niya mag-joke. Si Ban, kaya niya mag-joke. Si lip cram, kaya niyang mag 4 bar set, mag-multi. Si Ban, I don't know if sa napanood ko, hindi ko pa naman siya napakinggan mag-multi. Di ba? Pero, ayan, just to make things clear, bigyan natin to ng 10:8 in favor of lip cram. So, kanina naguguluhan ako kung ano yung ibibigay kong score, kung 10-9 ba or 10:8. Pero sa tingin ko, 10:8 is a much better na score para sa battle na to. So, bakit? Yun nga since nag-breakdown tayo ng mga estilo, 'di ba? Sa tingin ko, lamang si lip cram sa experience, sa sulat, sa dami ng punchline, sa dami ng haymakers. Wag lang madadapa, wag lang magchuchoke, wag lang magkakaroon ng stutter kasi malaking bagay 'yon. Semis to malaking bagay ang mawala ng isa o dalawang beses. Kaiba naman, siguro sa akin lang, maayos na delivery lang, maayos na punto, sasabay to. Yun. Pero sa matchup nila, I don't know kung nakikita nyo as a bias to, pero yun, nag-breakdown naman tayo ng maayos at sa tingin ko lip cram yun. Okay, 10:8. So yun, last 2 battles, pagsabay na natin yan. Pero recap tayo. Jonas 10:7, Slack 1 10:9, Pistolero 10:8, Mzite 10:7, Katana 10:9, Lip Cram 10:8. So ganun siya. So Lip Cram, Katana, Mzite, Pistol, Slack 1, Jonas. Yun yung para sa akin. Yun yung mga para sa akin. Okay, ito na tayo. Hindi ko alam kung bakit dalawa talaga yung battle ni GL dito. Kulang na si GL sa Kulang na si GL sa battle. Nag-champion na siya Kumbaga, nag-champion na ako. Ano pa yung gagawin kong next na
hindi kayang gawin ng iba. 'Di ba? Although sa three-way battle, nangyayari to na hindi naman to three-way battle eh. It's a 2v1, guys. 2v1 sabay sa isang gabi. Si GL mag-isa laban sa dalawang battle MC, Husky at Ruffian. At kung titignan mo siya, hindi yan madaling kalaban. Tang ina. Hindi yan madaling kalaban. Husky, kung babalikan nyo, sino ba yung kalaban ni Invictus sa 2023 sa buhay? Si Husky. Diba? Hindi yan madali na battle. Kaya, nababaliw na ba si GL? Ihuli natin yung GL Ruffian. GL Husky, para sa akin, ang laki ng agwat neto. Props kay Husky. Si Husky isa yan sa mga paborito kong battle MC. Siya yung isa sa mga paborito kong komedyante dito. Lagi ko to sinasabi sa inyo, pasok yan si Husky sa top 5 ko na komedyante. Yan, sila yan. Sila Sinyo, Cripply, Topper, Jonas, Husky. Yan, sila yung mga iniidolo ko sa mga iniidolo ko sa pagdating sa mga jokes. Sila yan. Pero sa level ni Husky ay ni GL, tangina para namang ano yun. Para namang pinatak mo, parang alam mo yun, may pinatak ka sa isang malaking pond. Parang ganun eh. Masyado ewan ko kailangan gulatin ni Husky yung buong venue sa battle nila ni GL. Kasi, one-sided yung battle na to para sa akin. Sorry kay Husky. Sabi ko nga sa inyo, si Husky, isa yan sa mga iniidolo ko. Pero, hindi tayo, honest opinion lang, guys. Honest opinion lang. So, si Husky, based pa sa mga past performance na napanood ko, nagchuchoke pa siya. Ayun, naalala ko na yung kalaban ni Slack One. Si Husky pala yun. Sa ahon. Okay. Yun. 10:8. Pwedeng 10:7. Hindi, sige. 10:8. Sana, ang makita nating Husky dito is hindi yung Isabuhay 2023 Husky. Sana yung makita nating Husky dito is yung Husky mismo. So, what do I mean? Hindi ko kasi trip yung Isabuhay 2023 Husky. Kasi nag-iba siya ng estilo. 'Di ba? Naging technical siya, which is hindi siya nag-stick sa estilo niya na komedyante. 'Di ba? Hindi siya nag-stick doon. So, lalo na finals, puta naging naging kumunoy 'yon para kay Husky kasi pumasok si Husky sa sa mundo ni Invictus na more on technicals. Tanga na suicide yun. Suicide talagang masasabi yun. Kaya, ang masasabi ko lang dito sa matchup na to, kailangan maging creative ni Husky. Kailangan mapatunayan niya na kaya niyang manalo sa isang Isabuhay champ na ang estilo niya is yung being Husky, hindi yung pagiging technical na Husky. Or sabihin nating well-rounded na Husky. Diba? It's a battle of creativity. Lalo na yan si GL, ang dami niyang bagong naiisip sa battle rap, di ba? Tapos hanggang sa ginagaya na lang ng iba. Train of Thought, yung Old God, di ba? Tumatak na yun eh. Tapos magiging tanong dito is ano pa yung bagong ilalabas ni GL? Gagawin niya bang experiment si Husky dito para sa bago niyang gagawin? 'Di ba? May mga ganong question eh. Ang kulit lang kasi Husky tapos Ruffian. Pares aso, 'di ba? Ruff, 'di ba? Inaasar nga si Ruffian na aso kasi Ruff tas Husky, which is aso din. Ang kulit lang kasi ganun yung naging match up sa main event. Pero yan, Husky, yun nga, first impression ang layo talaga nito. Hindi sa ino-overrate ko si GL, pero sa tingin ko
feeling ko kailangan pa ni Husky ng iilang battle MC na kailangan talunin para humarap kay GL eh. Ganon. Hindi ko minamalit si Husky. Hindi. Idolo ko to, men. Isa yan sa mga iniidolo ko pagdating sa comedy. Pero, yun nga, based sa plus performances kasi ni Husky, kay BR, kay Cripply, laban niya kay Cripply, di ba? Tama ba kay Cripply ba? O, tama kay Cripply. Sa Vuelta rin yun eh. Di ba? Laban niya doon. Tapos laban niya kay Slack One, hindi rin siya ganun kalakas na, hindi rin siya ganun malinis, pero hindi ganun ka-epektibo yung mga ginagamit niya. So, based sa last performances ni Husky, sa tingin ko, hindi yun enough para makalapit sa isang buhay champ. So, ayun, yun lang. GL, di na ako magbibigay ng insights kay GL. Yun nga, marami naman tong bagong yun na lang yung magiging question eh. Ano pa yung bagong ibibigay or ipaparinig sa atin ni GL. 'Di ba? Yun. 10:8 ako dito in favor of Husky. So, bakit 10:8 hindi siya 10:7? In-anticipate ko yung performance ni Husky. Gusto ko ang mapanood kong Husky dito is yung Husky being Husky. Kung ano siya, yung pagiging comedy niya. Kaya niyang i-clown si GL eh. Yun na lang yung pinaka-best way para dumikit sa battle na to. I-clown, yung clowning ni Husky kay GL. Maging effective, maging creative siya. Yun lang. Kaya binigyan ko ng 8 points si Husky dito. Anticipation lang. Okay, so last. GL versus Raffian. Parehas teacher. Tang-inang yan. Parang ano to? In reverse universe. Diba? Pwedeng reverse universe to. GL versus Raffian. Isa buhay 2024. Diba? Kasi kung nanalo si Raffian against Slack One, so, Raffian versus Vitrum sana yon, which is tinalo na ni Raffian si Vitrum. 'Di ba? Sa pagkakaalam ko. So, pwedeng rematch sa semis, pero sa tingin ko matatalo. I don't know pero sa tingin ko kaya ni Raffian pa rin natalunin pa rin si Vitrum. So, ito yung ina-expect ng karamihan eh. GL versus Raffian na kaagad. Dun sa comment section, dun sa paglabas ng poster last year na Isa Buhay 2024, sabi, GL versus Raffian na kaagad. Yun nga, in reversed multiverse, eto na, Isa Buhay 2024 finals, GL versus Raffian. Ito ang mahirap. Ito ang mahirap kasi dikdikan to. Kakapanood ko lang halos ng battle ni Raffian kay JD. 'Di ba? Tain na grabe 'yun. Didikit to, men. Didikit to. Pero sa tingin ko GL pa rin to. GL pa rin to sa tingin ko. Kaya ko naman i-explain, kaya kong i-defend kung bakit si GL pa rin ang binoto ko. Pero yun nga, since na bigyan na natin ng insights yung GL versus Husky, ganun pa rin naman yung masasabi ko kay GL. Kasi si GL, kaya niyang magbigay talaga ng panibagong meta Ano pa yung gagawin ni GL? Ano pa yung mga bagong angulo na gagamitin niya? Ano pa yung yung pagiging creative niya, mas ile-level up niya ba? Yung mga references niya ba, mas magiging kapanipaniwala ba or convincing? Yun na yung magiging question di ba? Kay Raffian, may dun sa battle niya kay JD, medyo nakitaan ko lang ng buta si Raffian dun kasi nagre-rebut siya, tapos may mga times na yung rebuttals niya is, alam mo yun, hindi kumokonekta. So, medyo, I feel ko ayun yung magiging problem or magiging butas ni Raffian dito.
siguro sa tingin ko mas or much better na wag na siya mag-rebut kapag si GL yung kalaban. 'Di ba? Kasi minsan nakukuha na niya yung momentum, maganda yung ender niya, tapos pagpasok sa second round, magre-rebut siya tapos hindi tatama, bababa yung energy. Back to zero ulit. Gagapangin na naman 'yan. 'Di ba? What if si GL tuloy-tuloy yung performance? Hindi naman masyado nagre-rebut si GL, 'di ba? Yun. GL ako dito. Bibigyan tayo ng magandang laban ni Rafian, pero sa tingin ko in terms of categories, in terms of battle, in terms of references, creativity, ano pa? GL to. Sa power, no doubt, pucha, pwedeng Rafian yun. Sa power, Rafian talaga yun. Pero sa content, sa dami ng context, sa dami ng references, sa pagiging creative, sa tingin ko dun magkakaroon ng gap sa performance. Kaya para sa akin GL to. Yun. So kailangan gulatin ni Husky yung yung venue. Kailangan gulatin talaga ni Husky yung venue dito. Kailangan niyang talunin si GL. Si Rafian naman, puta, ganun din. Kailangan niyang gulatin. Kasi, yun nga sa initial prediction, underdog silang dalawa. Si Husky at Rafian. Sila yung underdog dito eh. So, kailangan nilang gulatin yung mga nagda-doubt sa kanila. Diba? Kailangan nilang gulatin. Hindi, puta, mali kayo ng ine-expect, mali kayo ng naiisip, kaya kong talunin si GL. So, dapat ganun yung mindset ng dalawang to. Yun, ganun lang naman. Pero sa akin, nag-base lang naman ako kung paano ko sila ginajudge sa battle, kung paano ko sila bigyan ng hatol sa bawat sulat nila. Ganun ko lang naman siya ginudge eh. Sa 8 battle na to. Nag-base ako sa past battles kasi predictions lang naman eh. 'Di ba? So, ayun, sa tingin ko, bibigyan tayo ng dikit na battle ni Rafian is 10-9. Ganon. Kay GL, syempre, pucha, wag lang mag-choke. Laban niya kay Lipcram, 'di ba, nag-choke siya. So, wag lang mag-choke si GL, kayang-kaya niyang tsaka wag lang magra-rumble yung sulat niya kay Husky, tsaka sulat niya kay Rafian. Pero sa tingin ko, may mga setup na si GL. Sa tingin ko may mga pre-bed na siya dito. Kasi yun nga eh, same category eh. Husky, Rafian, pares aso na 'di ba? So, dun pala magkakaroon ka na ng konsepto eh na baka may angulo si GL dito about aso ah. 'Di ba? May mga ganung pumapasok sa isip ko. So, depende na lang kay GL kung paano niya gagawing mas creative 'yon. 'Di ba? So, yun lang. Umabot tayo ng 1 hour sa insights on the spot, guys, on the spot. And sa tingin ko naman na bigyan ko naman ng maayos na insights or prediction based on my preferences yung 8 battle na to. So, yun. Before tayo mag-end, recap lang tayo sa mga manok ko. Diba? Jonas, 10-7. Slack 1, 10-9. Pistol, 10-8. Mzite, 10-7. Katana, 10-9. Lipcram, 10-8. GL, 10-9. And GL, 10-8. So, yun. GL, Lipcram, Mzite, Pistol, Slack 1, Jonas. So, sa left side, tama. Sa right side, si Slack 1 lang ang para sa akin nandoon na kumbaga panalo doon sa kabila. Sa kabila naman, sa left side naman lahat sila doon. Pwera lang kay J-Black. Pero ayun, dikit pa rin talaga yung battle ni J-Black at Slack 1. Kahit balibalik ta rin mo yung matchup na yan, either way talaga yan. Pero ayun. Sa mga nakaabot ng
sa mga nakaabot sa point na to, sa oras na to, sa pakikinig sa prediction or insights ko sa battle na to. Tangina, thank you sa inyo kasi 1 hour kang nakinig. 1 hour kang nakinig sa opinion ko, sa insights ko para sa Vuelta Valentong 12 lineup. So, yun lang. Dun ko tatapusin yung review natin sa poster na to. Grabihan talaga to. And sa mga manonood, tangina, apiran tayo. For sure, manonood ako nito. Kahit na, tangina, 1-8 ang kate, no? Dalawa kami, 3-6. Pero sige. Ang ganda eh. Lahat to main event to. 8 main event yan. Hindi yan ano bang tawag doon? Basta, main event yung 8 na yan. Walang first, second, third battle dyan, puta. Lahat yan main event. Pantay-pantay yan sa main event. Okay? So, yun. Tapos na natin reviewin. Namamalat na nga ako. Tapos na natin reviewin yung match-up na to. Yung Vuelta Valentong 12 poster. And sana nagustuhan nyo kung paano ko siya bin-breakdown on the spot. Kita nyo, wala akong sinulat na kahit na ano. Yun. Dapat magre-review talaga ako ng battle ngayon eh. Pero, wala, nagbagsak si Boss Arik ng ganito kalakas na line up po. Kaya, ito muna. So, yun. Shoutout sa nag-request na ito. Pero, actually, kahit hindi mo i-request, feeling ko, bibigyan ko talaga ng reaction to eh. Diba? Kaya, shoutout. Kung sino ka man, shoutout sa'yo. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.